Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to unbox the Marvel Studios Avengers ZD Toys Suit Up Gantry with Iron Man Mark 6. Infinite Action X 110 scale Iron Man collections. Marvel Studios The Infinity Saga. Thank you very much, Sir Ariel Justin Base of Laruanan. If you want to buy this, yan, pumunta lang kayo sa kanyang Facebook page. Ang pangalan ng Facebook page ay Laruanan, and meron din siyang Shopee page. Laruanan din yung name. So meron tayong available na Iron Patriot and Suit Up Gantry with Iron Man Mark 6. All from ZD Toys. Ang ZD Toys ay original, authentic. Hindi siya KO, hindi siya fake, hindi siya bootleg. So let's start with the box. This is a very large box. You have the Marvel logo, shot of the figure with the gantry in the background, ZD Toys logo on the upper right, tapos Marvel Avengers logo, Suit Up Gantry na embossed, Iron Man Mark 6, and then the Infinity Saga logo. Nasaan na yung sticker nila? Ayun, hinahanap ko to. Ang ibig sabihin nito, yung mga stickers na yan, yung seal ng Disney. Ibig sabihin, first party sila, meron silang license to operate and manufacture yung mga Marvel Studios first party designs. Ibig sabihin, yung mga designs na ni-release ni Marvel sa movies, pwede nilang i-manufacture as action figures. Dito naman sa likod, you have the shot of the gantry with the Mark 6, different angles, and yung mga accessories. Tara, buksan na natin. Okay, first to get the manual. It's very important to read the manual para alam niyo kung ano yung ilalagay na batteries. In this case, tatlong AAA. Tapos meron kang switch dito na on and off sa likod yon. Hindi siya gumagamit ng USB powered na technology. Alright, so here's the gantry with all of the accessories. So we have the Mark 6. All of the hands, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 hands plus 2 flame effects. And yung mga mechanical arms, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 lang pala. 5 mechanical arms. Yan, may mga articulations din to. Let's dive deeper later. Pero pinapakita ko lang yung size. Grabe, ang laki ng gantry. Ito yung stairs. Meron ding Avengers logo dito sa gitna. Okay, first measure muna natin yung space na masasakop niya kapag dinisplay natin siya ng naka-assemble pati yung kanyang stairs. Sige, try natin. Kasi ang laki nito mga ma'am sir. This is a true 1/10 scale na gantry. Kasi yung sa Too Good Company or Too Good Co na ni-review natin a few years back, that's 1/12 scale. Ibig sabihin ng 1/12 scale, yan, kapag 1/12 scale, 6 inch yung mga figures. Kapag 1/10 scale, 7 inches tall naman yung mga figures natin. Yan. Si ZD Toys ay 1/10 scale. Ngayon si Marvel Legends 1/12, 6 inch. Yan. Pwede mo rin naman sila ilagay dito. Yan o. Yan. Pwede rin naman. It can also work. Ayan. Asa na ba? Ayan. Pero itong si ZD Toys 1/10 scale, mas malaki. Tingin ko mas malaki to compared dun sa sa Too Good Company. Meron din ako nun dati, ni-review ko yun. I also bought that from Laruanan. Pero binenta ko na kasi I need to clear up some space for other types of collections. So yung height niya around 10.5 inches. Yung width niya mga 8 inches. And then yung kanyang ito tama, 8 inches to. Tapos ito yung lapad, height 10.5. Tapos yung width mga 11 inches. Tapos yung stairs 5 inches. Pwede nyo rin naman tanggalin yung stairs if you want. Tapos yung depth nya ito pagkasama yung stairs 8 inches. Pag yung ito lang yung gantry lang, mga 5 inches. Yan. So yun yung space na, yun yung mga dimensions niya. Malaki siya. Ayan, compared yan to 7 inches na figures. Ayan, ganyan siya kalaki. Okay, tara, deep dive na tayo. Nasa na yung LED. Buksan natin yung LED. Ayan. So ito yung switch niya nasa likod. Ayan.
Ayan. Medyo malakas naman yung ilaw. Maganda yung ilaw niya. Ayan. Ganda. Patayin natin yung studio lights para makita niya. Ayan. Kapag medyo patay yung ilaw, medyo dim, mas malakas yung blue na illumination dito sa mga rings niya. Ayan. So at least nakita niya na nag-illuminate siya. Ayan. Yan, sige. Throughout the video, buksan lang natin yung ilaw para mas makita natin yung ganda nung gantry na to. Medyo mabigat din siya. Yan. May weight din kasi malaki yung malaki talaga yung structure. Tsaka 3,300 lang to mga ma'am sir. Alam ko mas mahal yung two goods, around 5. Alam ko mga around 5k yun. So this gantry is so nice. Ginamit niya to sa Avengers movie nung nag-land si Iron Man sa Avengers Tower. And ito yung gantry na unequip nung kanya mga armor plates habang naglalakad siya dun sa rooftop or top part ng Avengers Tower. So here's the gold rings. May mga lines dito, may mga panel lines. You have the screws, you have the bolts. Ganda ng design. So you have the gold armor plates here sa side. Tapos meron ding mga silver, meron ding dark grays, and then meron ding bronze sa loob. Look at all the hydraulic designs, the screws, the bolts, armor plates din, mga mechanical details. Ganda ng pattern na ginamit dito sa side, also dito rin sa stairs. Yung battery compartment niya nga pala nandito sa ilalim. Tatlong AAA yung kailangan gamitin. Yung mga rings na to sa movie, gumagalaw siya, movable. Pero dito hindi siya movable, hindi siya articulated. Walang gumagalaw dito except itong mga mechanical arms. Mamaya equip natin to, mga mechanical arms. Dito meron mga detail din na mechanical nandito rin yung switch. You can toggle on and off. Left yung on, right yung off. Tapos dito naman sa kabilang side, itong part na to walang gold na armor plating. And then dito naman sa kabila, lahat ng rings or ng half circle merong gold plating. Yan, para nire-represent niya na parang gumagalaw siya, parang rotating rings. Yan. So at least nagawa na natin 'yan. We are done. Pati yung base pala, yung base is very nice. You have the platform and you have the stairs. Sa stairs, you have also the Marvel Studios Avengers logo. Yung finish dito para siyang gunmetal. Yan. Parang gunmetal yung finish dito sa Or may pagka gunmetal dark. May konting sheen na ginamit. Yan. Angas ng Ang ganda nung pagkaka-design dito sa gantry. Ang ganda rin ng form. So it really good on your Iron Man. It really looks good on your Iron Man ZD Toys display kapag nakaayos na si Mark 6. And here we go, Mark 6 naman. Before that, let's proceed dito sa mga mechanical arms. So yung first type of arm, I think ito yung nilalagay sa my foot or sa may bottom part. Pero wala naman tong exact na papakita ko lang sa inyo. Meron kasi mga slots. Yun pa pala nakalimutan ko. May slots dito sa side para pwede nating insert yung mga mechanical arms. Ito, may mga slot yan. Pwede nating insert. Ngayon, pipili na lang kayo kung saan nyo gusto. Kasi yun ang maganda rito. Customizable yung mga slots kung saan nyo gusto ipasok yung mga mechanical arms na. Tapos itong arms na to, yung nag-unequip kay Tony Stark ng mga armor plates niya, articulated to. Ito yung articulated. And tingin ko, be very careful lang in articulating kasi medyo, well, naman siya, matibay naman. Pero syempre, di ba, may mga maliliit kasi na pieces dito eh. May mga maliliit na pieces dito. So, I think ito yung sa head na part pag may gantong mga clamps or hydraulic or designs, yan, yung mga ganyan. Kung meron kayong mga extra helmet or extra head armor, pwede nyong ilagay dito, blue tack. Tapos kung meron kayong alternate na head from yung unmask, pwede nyo ring ilagay dito sa head. Tapos habang naglalakad siya,
Siguro pwede rin tanggalin yung mga armor plates, pwede nyo rin i-equip dito. Yun, siguro magandang custom yun para ma-display natin dito sa sa gantry, yung mga removable armor plates. Tapos yung nasa loob, yung Tony Stark na naka-shirt or naka-pants, o tama, yung kanyang civilian clothes. And then dalawa pala yung merong parang head clamp. I think ito isa sa chest. Kayo na bahala kung saan nyo gusto ilagay. Yun yung maganda rito, very customizable. And yung articulation nito, you have 1, 2, 3, 4, 5. Ang daming points of articulation. Yan, no? Nag-articulate to. Tapos ito yung mga maliliit, nag-articulate din. Dahan-dahan lang tayo dito mga mamsira kasi medyo maliliit yung mga pieces. Yan. Okay, tapos dito naman, I think clamp din to sa iba't ibang parts ng armor niya. So it's very customizable. Setup na natin dito sa sa gantry. Kabit na natin. Ito yung mga pegs na pwede natin ipasok dito sa sides. Tapos ito yung, I think this is a single mechanical arm. Kasi ito double Ayan, double. Ito double din. Tapos ito single. Okay, next. Iron Man Mark 6. Hindi siya LED version. Same articulation, same stock na Mark 6 from ZD Toys. It's very nice. You have the shiny cherry red na armor design, colored armor design from ZD. Ang ganda ng red na ginagamit nila. And then you have the golds, the saturated gold, hindi siya yung super saturated gold. And then you have the silvers. Meron din siyang back flaps na articulated, and meron ding mechanical details sa likod. Tapos same lang articulation. So you have the head up, down, 360. Tama, pwede ba mag 360? Pwede mag 360. Okay, nice. Tapos shoulder or arm, you can extend outward for better articulation. Rotate. Tapos shoulders can also move up and down. Rotation dito, swivel, double jointed na elbow, more than 90 degrees, ball joint na kamay, extend the waist up, down, tapos pull down yung legs, can move up, can kick that far, then double jointed knee, tapos ball joint yung paa. The design is of the Mark 6, very cool. Grabe ang angas nito pag nandun na siya sa gantry. Or you can recreate the scene dun sa Marvel na movie na Avengers, na bumababa siya dun sa stairs. Sayang nga lang di siya LED, kasi LED na tong yung gantry. Kapag LED pa si Mark 6, baka magtaas na ng price. Also, you have the inverted triangle na arc reactor. Angas. And then you have the alt hands. Daming kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hands. Ang ganda ng pagkaka-paint dito. Very detailed. Meron talaga siyang mga segments dun sa fingers. And also painted din yung repulsor weapon niya. Yeah. Tapos meron din mga fire effects para pwede nating insert dito sa kamay. Ayan. Or sa paa. Ayan, pwede rin to naka-equip. Ayan. Pwede rin sa paa. Meron din siyang butas sa paa. Yan. Para pwede siya mag-flight pose. Okay, na-set up ko na yung gantry natin mga ma'am, sir ma'am. So, ang ginawa ko na lang dito, yung mga arms. Itong isang arm na to specifically, pinahawak ko na lang dito sa kamay ni Iron Man Mark 6 para medyo stable siya o hindi siya matutumba. Yan, ito yung pose niya na naglalakad siya downstairs. Tapos, yun nga, ito yung ginawa kong handle para dun sa kanyang kamay. Na hindi naman siya mahuhulog. O kung gusto niyo ma-secure, gamit kayo ng blue tack para dito sa paa. So ito yung setup natin. Tapos yung mga arms niya dito rin sa likod. Ayan. Tapos, pwede niyo tanggalin to, pwede niyo baguhin ng mga places. Ayan. Madali lang naman i-reinstall or tanggalin yung mga pegs or mga mechanical arms dun sa pegs. Tapos ayan yung mga slots. Yung mga slots marami. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maraming slots. So pwede nyo baguhin. It's very modular. Kung gusto nyo lagay ito sa baba, pwede ito sa taas.
Pwede. Tapos ano siya, articulated din. So kung gusto nyo itong part na to, na nauurong, naro-rotate, medyo i-angle nyo dun sa head part ni Iron Man, pwede rin kasi modular lahat. Ang ganda ng kamay, ang ganda ng... Isip na lang kayo, depende na sa preference nyo kung ano yung magandang form, kung saan kayo naaangasan, dun nyo na lang i-post yung mga arms. Okay? Okay, that's it mga ma'am, sir, ma'am. Yun na yung ating gantry. So if you want to order, punta lang kayo sa Laruanan on Facebook or Laruanan on Shopee for only 3,300 pesos. Okay, so yun lang mga ma'am, sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.